Hi guys, I'm back for another set of vlog. We are going to do a side trip to Macau. We are here in Central Station in Hong Kong at we will just follow the yellow line papunta ng Tung Chung. Ang i-feature ko sa inyo ngayon guys is paano mag-take ng bus from Hong Kong to Macau. This trip is very ideal if you are on a budget tour at gusto nila mag-day tour lang sa Macau or overnight stay lang sa Macau at wala silang maraming bit-bit. This is going to be a serious vlog kasi gusto ko ring ipakita sa inyo ang aking mga activities while I was in Macau. As you can see, dito kami bumaba sa Tung Chung. Ito yung pinaka-last stop ng Yellow Line, Tung Chung. Ang Yellow Line nga pala, yun din pala ang gagamitin mo kung pupunta ka ng Disneyland or kung gusto mong mag-cable car adventure. For me, mas prefer ko kasing sumakay ng bus dahil nahihilo ako sa ferry. Medyo crowded nga lang sa mga train stations kaya advisable lang ito sa mga light travelers. Pagkadating mo ng Tung Chung exit, hanapin mo lang yung Citygate outlet exit. Citygate is an outlet mall at it's really worth checking dahil maraming mga sale. After mong makapag-ikot sa Citygate, this is your exit going to the bus terminal. Idiretso mo lang ang exit na ito papunta sa dulo and make a right and you will find the bus terminal. Ito din yung exit guys kung pupunta kayo sa cable car adventure. I-explore mo lang ang exit na ito dahil andito din yung entrance ng cable car. Ang hahanapin nating bus ay ang bus B6. Ang bus B6 will take you to the immigration ng Hong Kong. You will just have to follow the arrows that says bus B6. Make sure na dala mo ang iyong passport dahil kailangan natin ng passport paglabas ng Hong Kong at papasok ng Macau. May kalakihan ang bus terminal na ito kaya medyo overwhelming siya pero follow mo lang yung arrow papunta ng bus B6 dahil tatawid ka pa. Pwede mong gamitin ang octopus para magbayad sa bus or kailangan mo ng Hong Kong coins. Maghanda ka lang ng 950 coin dahil hindi nagsusukli ang bus. Short lang ang trip na ito at it will take you to the immigration ng Hong Kong. Pwede mong i-google ang schedule ng mga bus dito sa Hong Kong para convenient mong matiming ang travel time papunta ng Tung Chung. Ayan, andito na kami sa immigration ng Hong Kong. Pipila ka muna sa immigration bago ka bumili ng ticket. So, after mong mag-immigration, pwede ka nang bumili ng ticket. Pwede kang magbayad through octopus or credit card or cash. Maraming options at napaka-straightforward lang ang terminal na ito at pwede kang magtanong sa mga staff dahil nakakapagsalita sila ng English. It's my first time din na mag-take ng bus papunta ng Macau kaya hindi ko pa rin masyadong kabisado. On this machine, ang tinatanggap lang pala nilang bayad ay ang octopus or yung local bank transfer. Kaya tinanong ko si ate kung pwede ba akong gumamit ng credit card at sabi niya, pwede naman gumamit ng credit card pero hindi dito na machine at I have to walk a little bit forward going to the bus lane. Nung pagkaturo ni ate, nakita ko sobrang haba doon sa teller ng credit card kaya sabi ko I will just use my octopus and yun na nga, we proceed with the purchase. Sa likod lang to ng immigration mismo at air condition naman yung area. Ayan na nga, nakabili na ako ng 2 ticket. Ready na ako for Macau. Kasama ko nga pala sa trip na ito ay ang aking niece na si Samantha. The ticket will cost you 65 Hong Kong dollars. It's worth the adventure dahil kung magfe-ferry boat ka, it will cost you 175 Hong Kong dollars sa daytime at 220 Hong Kong dollars naman kung magta-travel ka sa gabi. At iba pa ang price niya during holidays. Ayan, naglalakad na kami papunta kung saan nakapark ang bus. Ang bus ride is not very long, saglit lang siya at hindi naman siya bumpy or nakakahilo. Ang bus ride na ito ay diretso na sa immigration ng Macau. Makikita mo agad ang building ng immigration ng Macau. Follow mo lang yung entrance that says arrival. This bus ride hindi masyadong crowded dahil konti pa lang ang sumasakay ng bus papunta ng Macau. On my overall experience, I can say that this trip is convenient, easy, and very economical. I hope that you find this vlog helpful and informative para sa future travel mo in Macau. Please stay tuned for the part 2 of this vlog where I'm going to feature my activities in Macau. Don't forget to like and share. Bye! Thank you!